Hi, so may mga nagtatanong po sa akin and siguro curious din yung iba kasi nga nag-post po ako na nabully yung anak ko sa school na dahil dun sa pagbubully sa kanya, not only bullying na talagang verbal na bullying or cyber bullying ganyan. Yung sa akin po kasi sa anak ko is siya talaga, violence po talaga na to the point na yung yung anak ko is nabali po yung ngipin niya dito sa unahan, itong front tooth po niya, which is permanent na po yan. For life na po yung sa kanya kasi yung damage na yun sa kanya, kahit mapalitan man niya ng ngipin is still for life, hindi naman po natutubo yung ngipin niya. And yun na nga, hindi naman permanent yan na nandyan yan. If ever man na kahit lagyan siya ng ngipin, dadating din yung time na matatanggal yan. And yun na nga po, for life na po kasi nagamutan. And yun, mga nagtatanong, maraming curious. So ang nangyari po niyan is hindi ko po alam na may ganun na nangyayari sa anak ko sa school. Kasi kung makikita nyo naman po sa post ko, mga post ko, mga family namin, yung anak ko po is talaga siya, yung cheerful po siya, cheerful child, masayahin, mahilig siyang mag-joke, masiglang bata talaga. O hindi mo talaga masisense sa kanya na meron siyang pinagdadaanan na mabigat. Tapos hindi din po siya nagsusumbong kasi nga takot sa akin yung anak ko. Natakot siya na isend sa Pilipinas kaysa mabugbog. Yun po yung totoo. Tapos yun na nga din po yung sa last na niya is may threat po sa kanya na kapag nagsumbong siya sa parents niya, papatayin siya at saka yung mga kasama niya ng mga victim din. So yun po yung nangyari sa anak ko. So kung nabasa nyo naman po yung po, yung pong mga tawag dyan, mga suspect na mga estudyante din, yung mga bully is shampoo sila lahat. Shampoo sila lahat. Tapos puro lang, hindi po niya mga classmate, hindi po same age. Yung anak ko is only 13 years old. Yung po mga bully is from second year Jung Hakseng, junior high hanggang senior high. So ang age nun is 14 to 18 years old po yung mga bully. So yun na nga, tinawag sila sa rooftop, tapos pagdating nila dun sa rooftop, dun po sila pinipilit po silang manigarilyo na hindi sila pumayag. Hanggang sa yun na nga, na sila, dun na sila binugbog. Yung anak ko na sobrahan, yun na umuwi siya na bangas ang bangas po siya, may mga gasgas siya sa leeg. Tapos yung ngipin niya is talaga nung dumating siya sa bahay, alam niyo po yung dumating ako sa bahay, nung time kasi na yun wala ako sa bahay, may pinuntahan kami ng anak ko na isa. Nung dumating ako sa bahay, yung anak ko namamaga yung mukha niya dito sa may niya na ganito. Tapos yung ngipin niya is dumudugo-dugo pa po talaga nung time na yun. Tapos may mga galo siya sa katawan na nung tinanong ko nga, sabi niya na aksidente siya sa bike, na kung titingnan nyo, hindi naman po talaga kapanipaniwala na mababali ng ganun yung ngipin niya, na natumba lang siya sa bike. So umamin din siya noon na sabi niya sa akin, while playing with his friends, yun na nga po, nagkaanuhan sila na nasuntok siya accidentally. Yun po yung sinabi niya sa akin. So since parang bata, ano naman siya na bata, 'di ba? Conflict nila yon or accident naman po yung nangyari. So parang pinalampas ko siya without knowing na hindi po pala talaga yun yung totoong nangyari. Nalaman ko lang yan nung nung pagkabalik niya galing China. Kasi nga meron nang nauna na nag-report na ganun nga. Tapos pero yung unang report, hindi pa rin binanggit yung nangyari sa anak ko, na ganun na nabugbog siya sa rooftop. Imagine niyo, paano na lang kung hindi lang suntok yung ginawa sa anak ko? Paano kung inihagis sila dun sa rooftop? Diyos ko po, third floor po yun, yung rooftop na yun, parking lot. Tapos yun na nga, medyo po ako ngayon, medyo stress ng konti kasi yung anak ko hindi siya pumapasok kasi nga nalaman na po nung mga bully na nagsumbong siya sa akin. So natatakot siya na totoohanin nung mga bully yung banta sa kanila na papatayin siya kasi nga nalaman ko na nagsumbong ako.
nagreklamo ako. So yung anak ko nasa school lang, hindi siya pumapasok sa school, nasa bahay lang siya. Tapos sa from school, yung advisor niya, alam niyo po yung nakakaano doon, wala man lang tawag na kumusta, ganito, ganyan, wala pong ganyan. Tapos tumawag lang siya sa akin yung teacher para lang sabihin, kasi nga nauna ako na tumawag na hindi niya nasagot, para sabihin na yung anak ko nga hindi daw pumasok, and kailangan nga daw na ng anak ko kasi malilate siya na mag-aral or manood ng mga online videos na nire-record ng mga teachers. So parang ano yan, supplement ano na lang, pero kailangan, wala nga teacher yung anak ko, sariling sikap dapat, ganyan mga instruction. About dun sa bullying na yun, wala pong sinabi yung teacher. Tapos ang tumatawag lang po talaga sa akin is yung yung bullying in charge, teacher yata yun, or I don't know, hindi siya police I think, na ganito ganyan, humihingi siya ng mga statement, ganito ganyan. Tapos ngayong umaga, kaninang umaga tumawag siya sa akin, sabi niya yung anak ko is pa 3 days nang hindi pumapasok, na hindi daw pwede yung anak ko na umabsent lang ng ganun basta-basta dahil lang sinabi ko na nabully yung anak ko. Kailangan ko daw na magpasa ng mga proof na talagang yung anak ko is wala siyang capability or hindi siya mentally stable para pumasok sa school, na natatakot, na kailangan kong kumuha ng medical certificate na psychologically psychologically na nagka-problem siya, na nagka-trauma siya, ganito, ganyan. Ayun na nga. So, parang ang gusto nilang palabasin, kailangan kong papasukin yung anak ko. Kung kayo po yung gano'n na nanay, tingin nyo, papapasukin ko yung anak ko na may threat sa buhay niya? O yung anak ko, medyo malakas yung loob yung ng anak ko, sa totoo lang. Sinasabi niya sa akin na, sige mami, hingan na lang natin ng fee for my treatment. Pero alam niyo, hindi naman po yung gastos ng sangipin ng anak ko yung pinaglalabang ko dito. Yung karapatan ng anak ko, tsaka yung yung rights niya, hindi siya dapat ginaganon. Parang yun na nga po. Tapos ewan ko, kasi ilang araw pa lang din po yung nakalipas simula nung nag-file ako ng complaint sa school. And ang tinanong ko dun sa teacher, kasi dun sa tumatawag sa akin kung gaano katagal yung process na yun, sabi niya aabot daw siya ng 3 weeks to 1 month bago pa mag-start yung hearing sa school. Imagine niyo po yun. Almost 1 month na yung anak ko tatambay na ganun, tapos hindi naman siya considered na exempted sa school, na okay lang na hindi siya pumasok, kasi hinihinga nila ng proof na yung anak ko talaga is ganun nga, na nabully, ganyan. Anong ibibigay ko kung hindi pa nga nila na nasusolve yung kaso doon, di ba? Tapos yung sa hospital, kaya nga naka-absent ako ngayon, kasi nga yun, I was trying to get medical certificate, kaso siyempre hindi ko po alam kung saan ako pupunta ang hospital. May mga pinuntahan kaming mga hospitals, kaso hindi tinanggap yung anak ko kasi minor po. For adult lang daw po yung hospital na yun. Hanggang sa nakarating ako sa Changnyong. Pagdating namin dun, saktong 4:30 na end of consultation nila sa doctor. So hindi pa rin nakapag yung anak ko, walang nangyari dong sa absent ko. Yun lang. Hindi ko alam kung paano umuusad yung kaso niya, sa totoo lang. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Basta as of now, ang sabi sa akin nung nakausap ko din na pulis is, hindi naman sila pwedeng basta-basta makialam. Mauuna daw yung sa school, pag walang nangyari sa school, tsaka pa daw makikialam ang pulis. Yun yung sabi niya sa akin. Sabi niya maghintay ako. Diyos ko po, hintay ko pa bang mamatay yung anak ko? Hindi niya magawa yung daily life niya ng normal. Sa bahay lang siya, nakakaawa po yung anak ko. Tuwing makikita ko yung anak ko, sa totoo lang naiiyak ako. Pinipilit ko lang nalakasan yung loob ko. Yun lang po, sa mga curious kung anong nangyari na dun sa kaso ng anak ko. Until now, hindi pa rin po siya tapos.